Noong nakaraan, dahil sa mga masamang ginawa ni Ray, nakapagdesisyon itong si Mr. Kim na tanggalin na lamang ito sa trabaho ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi naman siya nangamba dahil meron na itong bagong trabaho sa ilalim ng kapangyarihan ni Janet Velasquez. Nabanggit pa nito na ilang linggo lamang ay babagsak din ang kumpanya ni Johnny Velasquez. Samantalang kinabukasan, tumawag naman itong si Nicole kay Jo Marie na nagkaroon ng masamang balita sa kanilang kumpanya. Kaya naman, nagtungo itong si Jo Marie sa kumpanya ng mga Velasquez para makausap ang mag-ama. Mabuti naman, Jo Marie, at nandito ka na. Dad, nandito na si Jo Marie. Mr. Lopez, nasabi na sa akin ni Nicole ang lahat tungkol sa iyo, tungkol sa tunay mong pagkatao. Sana matulungan mo kami ng anak ko para muling bumalik ang kumpanya namin. Maraming matras sa kumpanya namin marahil sa kagawan nitong si Janet. Ikaw pala si Mr. Jo Marie Lopez, ang CEO ng International Car Manufacturer Services. Lahat ng halos maliit na negosyo ay sa inyo nakadepende. Sir Johnny Velasquez, para sa akin, hindi naman mahirap gawin yan. Pero may isa na akong paraan para matigil na yung kibangan ni Janet. Kakusapin ko ang kanyang sekretary na pwede nang i-release ang mga sasakyan, pero gusto ko munang makausap sila ng personal. Sige Jo Marie, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Hello? Magandang araw. Magandang araw naman. Ito ba si Miss Sophie, ang sekretary ni Janet Velasquez? Speaking, sir. Well, I'm Jo Marie Lopez from International Car Manufacturer Services. Bago naman i-release ang 1 billion worth of cars, gusto ko munang makausap at makaharap ang boss mo. Noted, sir. Kailan po at saan para mabigyan ko ng schedule si Miss Janet? Tomorrow morning at 9 o'clock, magkita kami sa may Breakstone Coffee Shop. Marahil, alam mo kung saan yun. Yes, Mr. Lopez. Naka-schedule na para bukas si ma'am. Sa oras na iyon, matapos nilang nag-uusap ay nagtungo naman itong si sekretary sa office ni Janet para ipalam dito ang mahalagang meeting sa kanila ng car supplier. Wala namang pag-alinlangan itong si Janet dahil wala silang ibang pagpipilian kundi sumunod na lamang sa mas nakataas sa kanila pagdating sa business industry. Nicole, Sir Johnny, nakausap ko na sila. Ihanda niyo sarili niyo para bukas. Matitikman nila ang hindi nila inasahan. Salamat talaga, Han. Pero paano kung magwala si tita? Dahil malaki ang expectation niya nito sa kanilang kumpanya. Wala tayong magagawa doon. Sinimulan niya kaya tatapusin at tutulukan natin ito. Mr. Lopez, paano kita mapasalamatan sa mga ginawa mo sa akin? Sir, hindi pa natin alam kung ano talaga ang maging reaksyon ng kapatid mo, pero paano kung humingi siya ng kapatawaran sa inyo? Mukhang hindi mangyari yun, Mr. Lopez, dahil alam ko ang ugali niya. Pati nga ang isa naming kapatid ay sunod-sunuran sa kanya. Kaya naman pati pamana nito, si Janet ang namahala. Kung ganon, Mr. Velasquez, may hangganan ang kanyang pagiging makasarili. So paano? Magkita na lang tayo bukas sa Breakstone Coffee Shop. Ito na ang simula ng lahat. Han, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Mabuti na lang at dumating ka sa buhay namin ni Daddy. Nicole, kaya ako to ginagawa kasi gaya ng sinabi ko, natagpuan ko na ang babaeng nagustuhan ko at mahal ko. Para makabawi ka sa akin, bukas, after meeting, gusto kong mag-date tayo. Pag-usapan natin ang magiging kasal natin. At higit sa lahat, ipapakilala ko kayo sa mga pamilya ko. Sabik na sila makita kayo, ni Daddy mo. Ha? Kasal agad, Han? Bakit, Han? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Pero mukhang mabilis naman yata. Oo, mahal din kita. Sino ba naman ang hindi magkagusto sa isang gwapong mekaniko pero in the end, big time CEO? So paano, Han? See you at the Breakstone's Coffee Shop, okay? Muling hinalikan ni Jo Marie itong si Nicole at sa pagkakataong iyon, sa labi na ito humalik. Tuloy na nga umalis itong si Jo Marie. So, Dad,
nabunutan ka na ba ng tinik? Oo, Nicole. Makita ni Janet ang hinahanap niya. Kahit lumuhod pa siya sa akin, hindi ako maawa sa kanya. Alam kong marami na siyang mga taong dinadamay dito at dinadaya pagdating sa negosyo, kaya nga mabilis siyang umunlad at yumaman. Dad, huwag kang mag-alala. Babalik din ang mga buyers natin ng mga sasakyan. Lalo na at magiging direct na tayo sa mga Lopez. Kinabukasan sa Brixton Coffee Shop, naunang dumating itong sina Sophie at Janet Velasquez habang hinintay naman ang pagdating ni Mr. Lopez. Sophie, wala pa ba si Mr. Lopez? Hay nako, kung hindi lang tayo nangangailangan ng maraming supply ng sasakyan, hindi ako pupunta dito sa isang cheap na lugar para pagdausan ang meeting na dapat sana ay isang high-class na venue. Boss, wala pa tayong magagawa dahil siya po ang nag-set ng schedule para sa meeting na to. Wala pa ba si Mr. Lopez? Sophie? Anong oras na? Ma'am, undawin na daw po ang boss. Malapit na rin sila. Ilang saglit pa unang pumasok itong sina Johnny at Nicole sa loob ng coffee shop at hinanap kung saan nakaupo itong si Janet. Teka lang, anong ginagawa ng hilaw kong kapatid dito at nagsama pa ng anak? Boss, baka naman nagkataon lang na nandito sila magkape. Hindi, tingnan mo, ang saya nilang nakita tayo. Hindi pwedeng nandito ang mga yan, lalo na at may meeting tayo sa mga Lopez. Baka naman magskandalo pa ang mga iyan. Siya nga pala, tinawagan mo na ba si Ray na sumunod dito sa coffee shop? Siya ang gagawin kong bodyguard. Malaking pera ang binigay ko sa taong iyon. Oo boss, malapit na rin siya dito. Teka lang, anong ginagawa niyong dalawa dito ha? Janet, kayo, anong ginagawa niyo dito? Pumasok kayo sa isang mumurahing coffee shop, bakit? Wala ka na bang pambili? Hindi ba marami ka namang pera dahil pati ang mga buyers ko ay kinukuha nyo, sinusulot nyo? Kuya, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Nandito lang ako dahil merong gusto makipag-meeting sa akin tungkol sa negosyo. And beside, hindi ko naman kasalanan na lumipat sa kumpanya ko ang mga customers mo. Ang mabuti pa, umalis na kayong dalawa dito dahil darating na ang mga ka-meeting ko. Samantalang mula sa labas naman ay habang naglalakad itong si Jo Marie, nakasalubong niya itong si Ray habang nakasuot ito ng magarang kasuotan. Samantalang simple lang naman ang suot nitong si Jo Marie. Hanggang dito ba naman, Jo Marie? Sinusundan mo ba ako? Teka lang, sinusundan? Napapatawa ka ba, Ray? Ikaw nga itong malaking atraso sa akin eh. Hindi na lamang napagsalita itong si Ray at naunang pumasok sa loob ng coffee shop. Pagpasok sa loob, nakita niya sa Janet at ang kapatid nito habang nag-uusap. Boss, magandang araw. Nandito na ako. Bakit po nandito ang mga yan? Ray, maging handa ka sa anumang mangyari ha. Baka magkagulo yung mga yan habang kakausapin ko ang CEO ng ICMS. Baka biglang sumingit ang mga iyan. Sige boss, Janet. Ako ang bahala sa mga yan. Siya nga pala boss. Nasa labas pala si Jo Marie, yung mekanikong nobya ng pamangkin mo. Alam ko na. Siguro, nandito kayo para pag-usapan yung tatlo kung paano makabangon ang negosyo nyo? Wala na kayong pag-asa. Gaya ng sabi ko noon, babalik kayo sa dati nyong pamumuhay. Ilang saglit pa ay pumasok na rin itong si Jo Marie sa loob ng coffee shop habang simple lang ang kanyang suot. Honey, mabuti naman at narito ka na. Kanina pa ba kayo dito naghintay? Kararating lang din namin dito, honey, pero naunang dumating itong si Tita Janet. Pwede ba, Nicole? Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging tita dahil simula sa oras na ito, pinuputol ko ng koneksyon nating tatlo. Pwede ba? Umalis na kayo dito sa harapan ko dahil meron akong mahalagang appointment at nakakabahala kayo. Umalis na nga kayo. Miss Janet, tama nga sila. Hindi maganda ang ugali mo, sobrang na-disappoint ako sa'yo. Bakit, Jo Marie? Sino ka ba? Kung makaasta ka, kung sino ka ha? Ray, palayasin mo nga sa harapan ng mga taong ito. Kumukulo ang dugo ko sa kanila eh. Jo Marie, narinig nyo naman sinabi ni boss. Umalis na kayo bago ko kayo, kalad ka rin balabas. Maya-maya pa ay kinuha ni Jo Marie ang kanyang phone at tinawagan itong si Sophie, ang sekretary nitong si Janet. Hello sir,
Nasaan na po kayo? Kanina pa kami nandito sa coffee shop. Miss Sophie, nasa loob na ako ng coffee shop. Saan po banda, sir? At pupuntahan namin kayo ni boss. Huwag na kayong pumunta. Dahil narito lang naman ako sa harapan niyo. Ha? Harapan? Boss Janet, nandito na ang CEO ng ICMS. Nasaan Sophie? Gusto ko na siyang makausap para makauwi na tayo. Boss, yung nasa harapan natin na si Jomari Lopez. Siya pala ang CEO ng ICMS. Ano? Itong lalaking ito? No! Hindi yan maaari. Paano nangyari yon? Hindi ba isa lamang siyang mekaniko? Mahabang kwento, Miss Janet. Pero wala ka nang pakialam doon. Mula sa araw na ito, hindi ko na itutuloy pa ang 1 billion worth of cars sa kumpanya mo. Dahil alam ko na kung ano ang ugali mo at hindi bagay para sa isang negosyante dahil hindi ka patas sa negosyo. Pero, Mr. Lopez, napag-usapan na ito ng management at hinihintay na lang na i-release ito. Alam mo, ito na yung tamang panahon. Babalik sa'yo kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo. At ito rin ang panahon para ikaw na mismo ang mabagsak. Mr. Lopez, wag mong gawin ito sa akin oh. Pakiusap. Janet, naawa ka ba sa kamag-anak mo? Kung ano ang kanilang naramdaman, pwes, ganun din ang mararamdaman mo. Teka lang, naalala ko, meron ka palang balance sa ICMS na 200 million. Tama ba ako, Secretary Sophie? Oo, Ma'am Janet. Nung nagkaroon tayo ng financial shortage para sa mga tauhan natin, humiram tayo ng 200 million cash sa kanila. Pwede namang hindi na kita babayarin sa utang mo, pero kukunin ko ang kumpanya mo, Janet. O kaya naman, gusto mo bang makulong? Magsama kayong dalawan to si Ray. Teka lang, Jo Marie, hindi ako kasama sa kanila. Diyan na nga kayo. Ops, teka lang. Huwag kang umalis, Ray. Alam mo, nag-imbestiga ako. Marami ka na napalusot ng mga gamit sa kumpanya ni Mr. Kim. Kaya pala palagi kang wala sa duty mo at kung saan ka pupunta. Maya-maya pa ay dumating na nga ang mga pulis at hinuli itong si Ray dahil sa salang pagnanakaw. Kuya, patawarin mo ako. Alam kong malaki ang atraso ko sa inyong mag-ama. Kaya ko lang naman nagawa ito dahil sa ikaw na lang lagi ang pinapabura ni Daddy noon. Kahit na anak ka sa ibang babae. Bakit? Ano bang kaibahan natin? Dahil ba sa napilitan lang siyang pakasalan ni Mami noon? Kaya pati kami nadamay at nasayo na ang lahat ng atensyon niya. Nagtanim ako ng sama ng loob sa'yo noon, kuya. Kaya lagi pumapasok sa isip ko na gagantahan kita sa tamang oras. Pero ito, bumalik sa akin ang lahat. Kuya, patawarin mo ako. Nicole! Mapapatawad kita, Janet, bilang kapatid ko. Pero huwag mong asahan na ibabalik namin sa iyo ang kumpanya mo dahil ang ICMS na ang nagmay-ari nito ngayon. Alam mo, masarap pakinggan kung patas ka sanang lumaban sa kapwa. Mula noon ay tuloy na ngang bumagsak ang kumpanya ni Janet at nagpakalayo-layo na lamang ito. Samantalang tuluyan ding nakulong itong si Ray dahil sa kanyang mga kasalanan. Matapos ng lahat ng ito ay tuloy na ngang nagpakasal itong sina Jo Marie at Nicole. Matapos formal na nagkasundo ang kanilang mga magulang at hanggang ngayon ay nagpatuloy sila sa business industry kasama ng buong pamilya. Labis naman ang saya ng mag-asawa dahil naging successful ang career nila sa buhay. Minsan, ang tao talaga ay hindi marunong makontento sa buhay nila. Hindi nila namalaya na nakasakit na pala ito ng damdamin ng iba. Pero ang buhay ng tao sa mundo, parang gulong lang yan. Paikot-ikot pero walang kasiguraduhan. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Abangan natin bukas ang ating full episode. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwentong inspirasyon sa ating buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at paalam.